Yo, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, yes, alam nyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is sapat na po talaga yan para mas lalo pa tayo magkaganahan at saka magiging happy, okay? So ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay umatras ka na kapag ginaganito ka na ng partner mong lalaki. Okay? So ito mga utol kung minsan may mga kababaihan din na nagpapakabulag na lang or binababa yung value para sa relationship. Na para hindi mabuwag, para hindi maiwan, para hindi maiwang mag-isa balang araw. Or which is natatakot ding mag-isa. Pero yung hindi ninyo alam utol, once na mag-stay pa kayo sa ganitong situation na kung saan nahihirapan ka niya at saka nasasaktan, na parang binabaliwala ka na rin ng partner mo, ay talagang mas lalo ka lang mahihirapan ng mahihirapan sa kasalukuyan. Na pinaparusahan mo lang yung sarili mo utol. So ito bago ang lahat, lalong lalo na sa mga kababaihan dyan, na hindi nila alam kung ano yung mga red flag, kung ano yung mga foul na gawain ng isang lalaki, na kailangan mo na ring umatras talaga. Na kung minsan din talaga ay nararanasan nyo na yung mga ganitong gawain or pinapakita ng mga partner ninyong lalaki sa inyo, pero nagpapakabulag pa rin kayo or bulag talaga kayo. That's why mas lalo pa kayong inaapak-apakan, na mas lalong hindi kayo nire-respeto. Okay? So ito mga utol isa-isahin po natin para mabigyan rin kayo ng kaalaman kung ano yung mga red flags na mapagkitaan ninyo sa mga partner ninyong lalaki para umatras na rin kayo or para mabigyan kayo ng signal na wag na manatili sa ganitong klaseng lalaki. So ito, una sa lahat ay tinataboy. Yes. Kapag tinataboy na po kayo ng isang lalaki, na like for example, ayoko na sa'yo, umalis ka na, is dapat utol, bigyan mo naman ng respeto ang iyong sarili. Bigyan mo pa rin ng dangal. Hindi yung tinataboy ka na and then nananatili ka pa. Or yung kulang nilang is luluhod ka pa sa lalaking yan. Kapag tinataboy ka po ng isang lalaki, nagpapakita po ito utol na wala na siyang respeto sa iyo, na wala na pong pagmamahal. Then para manatili na mataas pa rin yung value mo ay sundin mo kung ano yung sinasabi niya. Kapag sinabi niyang umalis ka na, umalis ka. Huwag kang magpakita ng takot na hindi ka mabubuhay once na mawala siya. Okay? So yun and then ito, yung pangalawa natin is minumura. Yes. Ito mga utol isipin mo na lang. What if magkaroon kayo ng mga anak balang araw? And then ikaw na tao or bilang babae ay pinalaki ka ng magulang mo na may respeto, marunong gumalang, na huwag magmura sa kahit kani-kanino. And then nagkaroon ka ng partner na palamura. Kahit sabihin man natin na hindi ka minumura dati and then ito ngayon, minumura ka na. So balik tayo ngayon sa oras na magkaroon kayo ng anak. Okay lang ba sa'yo na magkaroon sila ng tatay or ama na palamura balang araw? Kasi kung ano na yung nasa paligid ng mga bata or ng mga anak ninyo, na kung ano po kasi yung nakikita nila sa palipaligid, at saka kung ano din yung meron ng mga ugali sa loob ng bahay, ayun din po yung maa-adapt ng mga bata. So kung ikaw ito ngayon na babae na hindi palamura, so for sure utol, once na nagka-partner ka ng palamura, yung mga anak ninyo ay magiging palamura din. So ikaw lang itong matitira na hindi nagmumura. So okay lang ba sa'yo yun? Once na minumura ka ng isang lalaki, isa po yan na karakteristik na hindi maganda pagdating sa isang tao. So again, marami naman po dyan na mga kalalakihan na hindi marunong magmura. Okay? Kagaya sa akin. Yes po utol, hindi po talaga ako nagmumura. Lalong-lalo na sa mga kababaihan or sa aking partner. Yes, dahil dangal ko na rin po yan bilang isang lalaki. Once na magiging palamura ka, ay nakakababa rin ito ng iyong pagiging pagkatao or yung karakteristik mo. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo pa natin is binababoy. Yes. Actually, may mga kalalakihan din na yung tipong yung tingin nila sa mga partner nila ay parang hindi tao.
Yes, binababoy, lalong-lalo na pagdating sa kama. Na kung ano-ano na lang yung pinapagawa sa mga partner nilang babae. Na kung minsan ay binibidyohan pa. Ito mga utol ha, once na binababoy ka ng partner mo or binabastos ka, yes, lalong-lalo na rin sa mga LDR dyan, na humihingi ng mga hubad ninyong larawan or video yung mga partner ninyong lalaki, red flag din po to na kailangan nyo pong atrasan yung lalaking yan. Dahil balang araw, once na nagagawa mo ito or ginagawa mo ito palagi sa partner mo, siya rin mismo utol ay mawawala na ng respeto at saka gana sa'yo balang araw. Na ito rin yung maging sanhi na magtataka ka. Uy, bakit kaya bigla siyang nawalan sa akin ng gana? Yes po. Okay? So yun. And then ito yung pang-apat natin is palaging galit. Ito ha, kung dati is hindi naman ganito yung partner mo. And then sa ngayon, isa palagi na siyang galit or mabilis magalit. Yes mga utol, sinyalis na rin po ito na kailangan mong atrasan muna. Or umatras ka talaga sa lalaking yan. Na yung tipong wala ka nang nagawang tama, palagi nilang mali pagdating sa kanya, na kahit siya pa itong nakagawa ng kasalanan, is siya pa itong galit. Yes, it's time na rin utol na mag-pull away ka or umatras ka sa lalaking ito. Huwag mo siyang itolerate na kahit mali na yung nagagawa niya ay siya pa itong galit. Dahil mas lalo ka lang po netong aapak-apakan. Okay? So yon. And then ito, yung panglima pa natin is siya pa ang galit. Yes, like I said na rin kanina, na siya na nga yung may kasalanan is siya pa yung may galit. Na kung minsan siya na nga yung nagloko, pangungunahan ka pa niya ng galit. Dahil kung minsan ginagawa talaga ito naming mga kalalakihan, lalong-lalo na yung mga narcissist, ay gusto naming mabaling na matakpan din yung mga pagkakamali namin. Kasi syempre ayaw din naming makonsensya utol. Alam na alam po namin na may nagawa po talaga kaming mali or kasalanan. Pero sa halip nito is tinatakpan namin na ipapalabas namin na ikaw pa itong may kasalanan, na ikaw pa itong may nagagawang mali. That's why kung minsan magtataka or nagtataka yung isang babae na, Kuya Kiko, bakit kaya bintangan niya ako na may iba akong lalaki, ganito ganyan? Yes, dahil pinapangunahan po ng isang lalaki yung kasalanan niya para maibsan or para matakpan. And that's why idaan niya po or ipapadaan niya sa galit-galitan. Okay? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is binubugbog. Yes, of course. Sino ba namang babae na mananatili sa ganitong klaseng lalaki? Nang bubugbog or yun na nga, nananakit physically. Ito mga utol, kahit sampal pa lang or isang beses ka pa lang nasampal ng isang lalaki, umatras ka na po dyan. Dahil for sure, kung mananatili ka pa sa ganitong klaseng lalaki ay magiging punching bag ka lang balang araw. Hindi po yan magbabago. Kaya humingi pa siya sa iyo ng sorry na hindi niya na uulit-ulitin, is mauulit at saka mauulit pa rin po yan. Dahil yan na po yung pagkatao niya ng bubugbog, na kung minsan ay kung nagagalit man siya or may kaaway man siya na ibang tao, is sa'yo niya ito ibubuntong. So hindi rin ito maganda utol, which is hindi rin talaga maganda yung kanyang ugali. Okay, so atras ka na rin po dyan sa ganitong klaseng lalaki. So yon, and then ito, yung pampito natin ay pinipirahan. Yes, once na pinipirahan ka po ng lalaki, palaging nanghihiram, palaging humihingi, nagpaparinig na kung ano-ano pa dyan, red flag na rin po ito na kailangan mo nang umatras or atrasan yung ganitong klaseng lalaki. Dahil hindi po yan magiging haligi ng tahanan, kundi pabigat po yan sa magiging pamilya ninyo balang araw. Na ikaw pa itong babae, ikaw pa itong magkakandang hirap na maghanap ng pagkakitaan or para may maikain kayo. So kung ayaw mo na ganitong situation balang araw, atrasan mo po yung ganitong klaseng lalaki. Okay? So yun. And then ito, yung pangwalo natin is humihingi siya ng space. Yes. Once na humihingi po ng space yung isang lalaki utol ay kailangan nyo na rin pong atrasan. Unahan nyo na. Instead na space lang po yung hinihingi niya, ay atrasan nyo po. Sabihin nyo, sige kung yan ang gusto mo, atras na ako, ayoko na. Yes, pangunahan nyo. Kasi kung minsan ay 90% yung dahilan dito, once na humihingi po ng space yung isang lalaki, ay may other woman po yan. May gusto po yung kilalanin or liligawan or maybe, yes, may babae na iba. Okay? So yon, and then ito, yung pang-siyam natin or yung panghuli din natin ay minsan ka lang kausapin. Yes, ito lalong-lalo na sa mga kalalakihan na
Kung kailan lang siya may kailangan sa'yo, ay saka ka lang din niya kakausapin. Yes mga utol, mag-ingat po kayo sa ganitong klaseng pinapakita na ng isang lalaki. Kasi isa rin ito na sinyales na kailangan ka lang ng isang lalaki, which is hindi love, kundi need ka lang niya. Yan po ang ginagawa ng isang lalaki. Dahil kung wala siyang kailangan sa'yo, ay hindi ka niya kakausapin, hindi siya magpaparamdam sa'yo. And then kapag kumakalam na ang kanyang bituka, yes, saka ka na naman niya kakausapin or saka na naman siya magpaparamdam sa'yo. Yes. So klarong-klaro na katawan mo lang po yung habol nito. Umatras ka na rin sa ganitong klase na pinapakita ng isang lalaki. Kung kailan ka lang kausapin, na kung minsan ka lang kausapin, bigyan mo rin ng respeto yung sarili mo. Umatras ka kasi hindi mo deserve yung gaganituhin lang ng isang lalaki. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, sana'y nabigyan ko rin kayo or nadagdagan pa ang inyong mga kaalaman. So may mga katanungan dyan, okay? Just leave a comment na dyan sa ilalim. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi